Hello hi guys! Magandang hapon sa inyong lahat. I am Chirurgas from my Sagada channel, a faith healer o Zumatarder. So ngayong hapon na to, tingnan natin sabihin sa inyo na ating mga gabay. So this is a weekly gabay for the month of October 18 hanggang October 25 for the sign of. For the sign of Aquarius. So Aquarius, welcome to my channel. Ano kayang messages, advices ng spirit guides ang ating masasaga for today's video? Kanino kayang energy o kaganapan sa buhay ng mga Aquarius signs ang ating mga ginap? So guys, this reading is a general reading lamang, hindi lahat makaka-resonate. Kunin lamang po makaka-relate sa inyo. And comment down below kung kaninong energy ang ating nasagap. And because don't forget to like and subscribe my channel and hit notification bell for more videos sa videos. Maraming salamat po sa mga walang sawang pag-support sa aking channel, lalong-lalo na ang dirige-skip ng ads na way pagpalain kayo ng Diyos at may kapalsiksik liglig umapaw na biyayang manang balik sa inyo. So let's see guys, what is the messages? Advice sa iyo ng ating angel spirit for the sign of Aquarius. So let's see and watch this. Ano kaya kaganapan sa buhay ng mga Aquarius signs ang ating mga gilap? Tutuklasin at bubulabogin natin. Let's see. Angels, please give information pa. Okay. Kuha na lang tayo. So there's something, the Six of Wands. For victory is yours. Na may mga bagay na magtatagumpay ka na. Na may mga bagay dito parang may isa sa katuparan mo na. Talagang magtatagumpay ka sa anuman balak mo, plano mo. There's something guys with the Two Pentacles. Now keep yourself balanced. So kailangan mo maging balance eh. Physically, mentally, emotionally. So, kailangan hindi ka pwedeng pala-desisyon. So, kailangan mag-ingat ka sa mga bagay na gagawin mo. Maging balance ka lagi all the time. Not because this is something with the Ten of Pentacles na magkakaroon ka ng long-term success. And financial security and financial windfall, maaaring lumago o lumakas ang yung finances. No? Maaaring, ito yung magdadala sa'yo ng pangmatagalang sitwasyon. Stability. Now, there's an unexpected financial windfall there at the same time. This is something, the Fool card. Now, there's a leap of faith. Parang there's something na parang susubukan ng iyong pananampalataya at tiwala. Titingnan ng iyong katatagan. No, ang iyong paniniwala sa situations na to. And there's something in new beginning coming in. So, magkakaroon talaga ng bagong simula. At panibagong eksena. And there's an Ace of Cups. Now, there's something in new love coming in. So, some of you may bagong pag-ibig talaga na darating. Or there's something in new romance. No, a new love life. Or there's something na maaaring ibalik no ang pag-ibig o relasyon, no? Maaaring yung kilig, no? And of course, there's something guys with the King of Pentacles with the security and practicality. So, kailangan maging practical ka sa lahat ng bagay na gagawin mo, magiging secure ka rin at the same time. Na pag-iingatan mo ano man yung bagay na meron ka. So, there's a Six of Wands, a reference with the Eight of Wands. So, there's a past communication, past moment. So, some of you guys, magtatagumpay ka sa lahat ng mga transactions. Now, there's a lot of communication, transactions, and collaboration coming in. Maaaring magtagumpay ka. There's a travel. Now, there's something adventure. And there's something, the Five of Cups. Now, maging balance ka kung ayaw mo pagsisiyan at the end of the time. So, kailangan magiging aware ka sa mga decision mo. Kasi may mga bagay dito maaaring magkamali ka o maaaring magsisi ka doon dahil hindi mo pinag-isipan ng tama at wasto. Ganon. No, kaya kailangan mag-ingat ka. There's something, the Five of Swords. Kasi nagkakaroon ng self-sabotage. Not that because of your action. Yung pala decision, no, na hindi mo iniisip, no, kailangan pag-iisipan mo muna buti, maging wise ka. There's something, the Fool card represents with the Two of Swords. So there's something indecision. May mga part din dito na parang nahihirapan ka mag-decide, no, nahihirapan kang kumbaga, desisyonan itong bagay nito. Pero kapag alam mo, nakukonfuse ka at naguguluhan ka, kailangan pag-iisipan mo, no? I-clear mo, do something research, no? Liwanagin mong mabuti kung ano man yung bagay talaga ng purpose mo, ano ba talagang gusto mong gawin. Kasi there's something in new beginning coming in. So, magkakaroon ka ng bagong simula, kailangan mo lang pag-isipan ng tama at wasto. There's something, the Ease of Cups, so represent with the Seven of Pentacles. So, kumbaga pagdating sa love life, kung may mga hinihintay ka, kung naghintay ka for longest time, there's something possible na dumating na siya, or maaaring may itong taong babalik, no, na maaaring ibalik ang kilig, pagmamahal. So, magkakaroon kayo ng something reunite.
And this is something the Seven of Swords with the sneakiness, there's a cheating lying on you. Kaya pala sinasabi na secure with the King of Pentacles. So sinasabi ng ating King of Pentacles, maging secure ka. So dahil may mga tao sa paligid mo na maaring lokohin ka, linlangin ka. So maraming mga bagay dito na parang susubok sa'yo. Kailangan maging matatag ka. There's a Six of Wands and a Eight of Wands. So reference with the Queen of Swords, clear the boundaries. No, linisin mo na sa paligid mo. No, lahat ng bagay na gagawin mo, dapat alam mo yung magiging outcome or possibilities. Now, there is something disadvantage and advantage, and there's something consequences. No, dapat alam mo, no, ano yung magiging reflect ng iyong gagawing action. And there's a 3 of Pentacles for collaboration. So, communicate clearly. So, kailangan makipag-communicate ka naman tama at wasto. No, kailangan mag-ingat ka sa lahat ng bagay na gagawin mo dito. No, dahil may mga part dito na maaaring magsisika kung hindi ka magiging balance. No? There, because this is something, guys, with the Tower moment for major changes. Maraming malaki at maraming pagbabago magaganap sa buhay mo. No, kaya kailangan pag-ingatan mo ang iyong bawat desisyon na gagawin. Kasi parang there's something na gigisahin ka sa sarili mo mantika. Parang may information dito na maaaring gamitin against sa'yo. So, kailangan maging ingat ka. Now, this is something na long-term success. But definitely, baka parang agawan ka ng idea. Kasi may mga, I feel something afragic, no? Or may mga information ka dito na gustong gawin, pero baka maudlot. Kailangan mag-ingat. There's a Sun card, there's a pure positive outcome. So, may bagay na parang magliliwanag, no? Lilinaw, no? Magbibigay kasagutan sa iyong mga katanungan. So, may mga part din dito na unti-unting magka-clarify, na unti-unting lilinisin. At the same time, there's a Knight of Wands for slow and steady, no? Manatiling kalmado, wag kang agresibo. No, lalo-lalo na kapag dating sa buhay pag-ibig, no? Dahil gusto mo nang magkaroon ng love life, kumbaga minamadali mo. So, kailangan getting to know each other, get more information, no? Hindi ka pwedeng ura-urada. At the same time, there's something with the Seven of Wands, so protection, there's something protectionan mo talaga. Now, with the King of Pentacles, with the security, and there's something, the Seven of Swords, there's something a snake and a sword cheating lying on you. So, ibig sabihin, mag-iingat ka sa mga taong pagkakatiwalaan mo, baka agawan ka ng eksena, or maaling linlangin ka, lokohin ka with the Seven of Swords, no? And there's something, the Seven of Wands by protection. So, kailangan protection mo yung sarili mo, at maging secure ka with the King of Pentacles. Ganun yun. So, let's see what is additional messages for the outcome. For the outcome, there's a Three of Swords in reverse. It's something recovery from the pain. So, makaka-recover ka na sa lahat ng struggles mo. Sa lahat ng mga pinagdaanan mo, sa lahat ng mga naranasan mong failures, sa lahat ng mga naranasan mong kumbaga, kabiguan, there's a possible na magtatagumpay ka na. Parang yung binigyan ka ng kalakasan dito, no? And this is something, the Hermit card, there's the answer yun is here. Kumbaga, binibigyan ka ng linaw na isipan, no, na kailangan mas maging klarado ka sa lahat ng bagay o desisyon na gagawin mo. No, communicate clearly. Maging wais, maging matalino sa mga decisions. At the same time, there's something, the Justice card, the justice will be served. Makukuha mo yung siyang nararapat sa'yo para magiging balance na, no, yung situations na to for you. No, this is something of karma. And there's a Ten of Wands, something burden. So, may itong part dito parang, kaya ka nahihirapan mag-decision that because of these obligations. That because of these responsibilities. So, pero kailangan mo magtiwala, no? With an English spirit guides at the same time sa ating mga gabay, sa ating Panginoon na lahat ng bagay na ito ay maaaring tatanggalin sa'yo, no? Kung itong bagay na ito hindi magsiserve, itong bagay na ito hindi makakatulong, lilisanin, tatanggalin sa'yo. At the same time, there's something, the Strength card with confidence, lakasan mo lang loob mo. Lakasan mo lang pakiramdam mo, alisin mo yung pag-aalinlangan at takot mo. Sinasabi dito, lahat ng bagay na gagawin mo kung may pagpupursige at pagtsatsaga, magkakaroon ka na nilaga. Diba? And this is something, guys, with Four of Cups, just re-evaluate or analyze. Napag-isipang mabuti mga bagay o taong dumarating sa buhay mo at sa situations mo. Huwag ka masyadong lubos ang tiwala, ha? Kasi the more na masyado kang tiwala, transparency with the other people, minaabuso ka nila. No? Talagang kumbaga ginagamit nila yung bagay na yun para lokohin ka. Kumbaga kahinaan mo yun eh. There's something na parang dahil sa pagiging mabait mo, ganon, kumbaga inaabuso ka nila, ganon siya. So let's see what is your messages na pagdating sa finances and career, love life at kalusugan. Let's watch this. Alamin natin, no? Ano pang kaganapan sa buhay mo pagdating sa finances and career ang ating mahagilap. Tutuklasin at bubulabugin natin. Pasensya na, guys, kung
bihira tayo makapag-upload gawa na may mga pasyente tayo online, may mga pasyente tayo walking at the same time mga international patients, no, meron din tayo mga private reading via online. So, kumbaga, hintay-hintay at paantabay lang po ng ating mga uploads. No, because this is something, guys, pagdating sa finances and career, with the Knight of Pentacles, maging secure ka, no? Kumbaga, sinasabi dito, pakalagaan mo at protectionan mo, you are also provider, na maaring breadwinner ka, na provider ka, kumbaga mag-ingat ka lang no, kung paano mo i-manage at i-control yung finances mo. This is something the Five of Pentacles. So pagdating sa finances, baka makaranas ka kasi ng financial crisis or financial difficulties. Or sinasabi dito without financial struggles. Maaring maipit ka sa situations na maaring maloko ka, maaring mag-garantor ka, tapos niloko ka, ganun. Mag-ingat po tayo. And of course, this is something, guys, with the two, because may partnership talaga. So, mag-ingat ka sa mga taong lumalapit sa'yo. No? Dahil some of them, guys, nandyan lang yan, mga tao na yan kapag kailangan ng tulong mo. No? Kapag wala na, diba? Wala na talaga. Hindi ka na nila kilala. Kapag nadaanan, parang walang nakita. And this is something the Queen of Wands, by confident. Lakasan mo ang loob mo, lakasan mo ang pakiramdam mo. Parang itong bagay na ito yung magbibigay lakas loob sa'yo, no? Naharapin at mas maging maingat. And of course, this is something the King of Wands, something ambition. Unti-unti mo rin makikita. No, yung mga possibilities, yung outcome, lahat ng bagay na gagawin mo, lahat maaring ipapakita at maaring ibabahagi na sa'yo. Parang masisense mo dito na 5 years, 10 years from now, asa ka na sa situations na to. No, kumbaga malaking pagbabago din, na parang there's something maturity pagdating sa finances mo. And there's something that's kind of with the sabotage. Kasi lapitin ka ng sabotahe. No, talagang tinatrader ka, sinasabotahe ka, binibiti ka, especially pagdating sa finances. No, madali ka kasi na mapaniwala sa mga matatalinhagang salita. Oh. So, there's something, guys, no, pagdating naman tayo sa love life. There's something the lovers. Oh, may love life talaga. There's something a new love coming in. May bagong pag-ibig na darating. May bagong kumbaga kilig na maaaring dumating sa'yo. There's something the King of Cups. Your person is very devoted. Wag ka mag-alala, yung person mo napaka-devoted naman daw. Na mahal ka naman daw ng person mo. Now, at the same time, this is something the Queen of Pentacles, maging mature at practical ka pagdating sa finances at pagdating sa love life, mas maging maingat ka na. Kumbaga, mas maganda yung low-key lang atake, magkaroon ng privacy. And this is something the Nine of Pentacles, there's a blossoming, may potential ka na para maging maayos at maging masagana ang inyong relasyon at pagsasama. And this is something the Eight of Swords. Nga lang napapalibutan kayo ng toxic. No, ng negative. Nakita mo, there's a lot of something na parang you're feeling abandonment or you're feeling imprisonment na hindi ka makakilos, hindi ka makagalaw. That because of toxic environment, guys. There's a toxic people around you. And there's something the Six of Cups. Especially if there's an ex na hindi makamove on o maaaring there's a family related, there's a toxic family na maaaring sinasabotahi ka, ganon. Kumbaga, you're also breadwinner. Baka kaya itong ginagawa para at least hindi, no, yung attention mo at yung responsibility hindi maputol, no, sa first family mo. So, just being aware din tayo. Kasi parang may nakita ko abusado talaga. So, pagdating naman tayo sa kalusugan, there's something, a Page of Pentacles. So, there's something invest wisely. So, kumbaga pagdating sa kalusugan mo, pag-ingatan mo, no, ang inyong kalusugan, kumbaga mag-invest ka rin, no, pagdating sa sarili mo, kumain ka ng masustansya, no, umiwas ka sa mga processing food. So, kumbaga, tumutok ka sa mga unhealthy sa mga healthy foods, no? My God. And this is something the Six of Pentacles. Maging balance ka sa sarili mo, ha? There's something na balance. And this is something the King of Swords. Putulin mo na, ano man yung bagay na hindi nagsiserve sa kalusugan mo. Yung bagay na hindi nakakatulong, tantanan mo na yung nakakasama sa kalusugan mo, ha? And this is something the Chariot card. There's something that changes, no? There's a development. Gaganda ng kalusugan at kalagayan mo, wag lang matigas ang ulo mo. And there's something the Nine of Cups. There's a wish fulfillment. So, maaaring may bagay na magtutupad sa mga pangarap mo at gaganda na rin ang sitwasyon at kalagayan mo na parang may mga hiniling ka na kagalingan, maaaring unti-unti na yung gumaling. Now, there's something the High Priestess. Now, there's something with unexpected situation. May mga bagay din dito na hindi mo inaadya, na may mga biglaang pagbabago na magaganap pagdating sa kalusugan mo. And there's something a mystery talaga, no? Na nangyayari sa likod nito, maraming misteryoso, maraming misteryo,
maraming bagay na hindi mo pa lubos na nauunawaan. So, kumbaga may madidiscover ka, may mga revelations dito pagdating sa kalusugan mo na kailangan mong alagaan ang iyong sarili. Na baka magulat ka na lang, diba, sa bagay na malalaman mo. So, kailangan maging aware din tayo. So, let's see what is additional messages with the magical fairy messages and of course advices and of course a pick a card, yes or no. So, let's watch this. So, nandito na tayo, guys, no? With the magical fairy messages advices for you. Alam nyo, guys, marami nagtatanong, bakit doon dami nating cards, no? Kaya ako maraming cards, not because of clarification. Hindi ako bumabase sa isang baraka lang. No, bumabase ako sa maraming baraha that because of for clarification. Para kung tutugma ba, no? Kung ang mga sinasabi ng ating angel spirit at pang impormasyon na ating dadagdag sa inyo. Ganun po yun, ha? So, let's see. What is the magical fairy messages advices for you? What is the magical fairy messages advices? And of course, there's something, guys, with a holiday. So, there's something holidays, something a gateway now for you. Na para for vacations, na magkaroon ng time sa sarili mo. And there's something na be yourself. Just being yourself. Na maging totoo ka sa sarili mo. Na continue what you're doing. And there's something your children's, maaring there's a purpose, maaring may mga anak ka na, o maaring may anak ka na. So let's see what is the yin and yang oracle card. So, represent, guys, with a cold, the touch. Talaga sinasabi dito, kailangan mo dumistansya sa mga taong nega. Diba? Sa mga taong parasites. So, this is something I remember. No, okay, there's an awakening. Parang may bagay na kailangan mo pakakatandaan, mamulat ka na, madala ka na. Ganon. And there's something with the synchronicities. For synchronicities, represent what? And there's a teacher. So, there's a teacher na maaring there's a guardian, or there's a professor, maaaring teacher ka, professor ka, o meron naman ditong maaaring mayroong nagtuturo sa'yo, or tumutulong sa'yo. Now with the teacher, ayan, teacher, yan ha, teacher. And there's something with imagination. Gagamitin mo yung imagination, no, to create something meaningful, no, para makapagbuo ka ng mga bagong plano na makakatulong for your growth and expansion. What is this romance angel for Mystic Love Oracle deck? So, there's something, guys, with a finances and future and career. So, talagang, pagdating sa finances and career, no, talagang may potential para maging malago ka. Nahata ka lang ng negatibong mundo. And there's something a grave, no, may mga about sa relasyon na maaring na-shaggy na yung person mo. Or there's a cross-watcher out there na maaring na-shaggy na tong tao na maaring Aquarius, ganon. And there's something black, na maaring may bagay dito parang nagbibigay blockages. No, parang, may sumpa or kamalasan sa inyo na kung sino yung mamahalin nyo. No, parang iiwan kayo. No, parang lagi ka mabubiyuda, ganon. So, mabubiyudo. So, there's a something na parang kailangan nyo maputol to. Parang buhaya, ganon. So, let's see what is Archangel Michael messages. And there's a pay attention to your dreams. So, kailangan mong tumutok sa mga panaginip mo. Or sa mga bagay o pangarap mo. Yun yung kailangan mo tutukan. What is your target intention? What is the Jesus loving quote said? Now, this is something a Jesus loving quote said na, kumbaga there's a word by God na maaaring ibibigay ng informations na para bigyang motivation ng isang tao. Now, for a Jesus loving quote, ito yung mga naniniwala sa ating Panginoon na ha. So, there's something, guys, your faith has saved you, go in peace. So, see, kumbaga sinasabi dito, ang pananampalataya mo magliligtas sa'yo tungo sa kapayapaan at kalayaan. So guys, let's see. What is additional messages with the Money Move Oracle deck? And there's a fertility. Some of you baka magbuntis ka. Or there's something in you beginning coming in. No, kung may edad ka na, malamang hindi ka mabubuntis. So, maaaring sinasabi dito, maaaring magkaroon ng blessing coming in. And there's something moving up. No, makaka-recover ka na talagang may malaking chances dito na makaka-recover na kayo for financial loss of financial crisis. What is an eagle's number? There's something, guys, with a 20 with a compassion. So, sinasabi dito, guys, no, it's a confirmation that your assumption or beliefs are correct. But it's also an encouragement to use your talent and gift because they will benefit the word your packets, be of the service to others, your potential is enormous. So, talaga ko naman yung bagay na
na pinaniniwalaan mo ay maaaring totoo at tumutugma sa mga bagay na nangyari sa'yo. Kailangan mo lang talagang i-adapt sa sarili mo. Ano man yung bagay, excuse me, mga pangyayari na to. May bagay na parang kailangan ng tulong or kumbaga matulungin kang tao. Ganon. And there's a what lies beneath prediction of future. What is a what lies beneath prediction of future? Fighting you what you love. Or may bagay kang kailangan ipaglaban ng pag-ibig. Kung para sa'yo talaga, diba? Parang claiming what yours love is a battlefield. No? Talagang maraming mga taong aagaw ng yung sariling kaligayahan. Excuse me guys, there's something clarifying for a life situation. Nakatila na muna ko. Walang water. So let's see what is the clarifying for a life situation. See the potential. See the potential. We're back no guys. Pasensya na for interruption. And this something is see the potential. Find the see the potential and nurture its fruiting promise with your attention and care. So, sinasabi dito, may potential ka talaga para maging malago. Nga lang talaga, tulad ng isang halaman, no? Kapag ikaw ay nagtanim, kung may mga tao sa paligid mo, or parang sinasabing lupa, di ba? Yung lupa na yan, parang surroundings yan eh, no? Yung mga tao sa paligid mo, negative yan, na maaaring yang ng parang humadlang ng pag-unlad mo. Yan yung bagay na nakakarang para hindi mo may sakataparan ano man yung bagay na gusto mong mangyari. No, yan yung haharang para maging malago ka. Palago ka na eh, possible ka na eh. Pero may mga tao sa paligid mo na parang kumbaga sinisira ka, pinipilit kang isirain, ganon. So let's see what is the additional messages tayo with a shadow work represent what? From the shadow work, there's something of addictions. So, there's something addictions. Healing, liberation, and support. So, sinasabi dito, guys, no? Kumaga, kailangan mo talagang, kumaga, magpagaling, no? Sa iyong mga nakasanayan. So, mga bagay na parang nakahiligan, luho, bisyo, alisin mo daw yan. There is a clarifying for a love situation. A clarifying for a love situation refers with the hanging on. Now, release the past and let yourself love again. So, kung may mga part dito na nangyari from the past na, kumbaga na nag-failed ka, pagdating sa buhay pag-ibig, kailangan mong pakawalan yung mga nangyari from the past. So, kailangan mong, kumbaga mag-isip na magmamahal ka muli, no? There's a part of the light. Represent what? There's an inner healing. So, may healing talaga, guys, no? Kumbaga, may mga healing talaga dito. So, let's see, basahin ko lang to with the part of the light. God has brought me to the perfect state of being for healing. When I encounter weakness, I transform into the strength. I focus my thoughts on the light, allowing the darkness to turn into courage, which is step-it become stronger, more resilient, and aligned with divine healing. So, kumbaga dito, kailangan mo magtiwala sa sarili mo. Alisin mo yung takot at pangamba mo kasi yun yung bagay na nagbibigay kahinaan sa'yo. So, kailangan alisin mo yung takot mo, yung pangamba mo, pag-aalinlangan mo sa mga bagay-bagay. So, let's see what is the pick of Jezero. Alamin natin yung magiging sagot sa tanong mo. Let's watch this. Okay, before anything else, guys, ang pick of Jezero, pwede ka magtanong. No, isang tanong, isang sagot, pipili ka na mag-isip ka ng tanong mo at pipili ka na magiging sagot within 1, 2, or 3. Kapag nakapag-isip ka ng tanong at nakapili ka na number na magiging sagot sa tanong mo, please comment down below. So guys, maraming salamat sa mga nag-share ng aking videos sa anumang uri ng social media platforms. Maraming salamat po. At maraming salamat po sa mga bagong subscribers, sa mga solid subscribers, sa mga bagong followers natin dyan. Mag-follow kayo sa aking FB page, no? Para at least updated kayo sa mga eksena natin. So, let's see. What is the pick of yes or no? Let's start with the number 1. Number 1 represents with a no.
you can fake it now what glitter isn't gold. So, ibig sabihin nito, no, hindi mo mapepeke ang sitwasyon. So, ano man yung bagay na nakikita mo, yun, no? May mga bagay dito na kailangan maging totoo ka, transparent ka rin sa sarili mo. No, wag mong ipagpilita. Parang sinasabi dito, wag ka magpanggap. Kung alam mong hindi mo kaya, wag mong ilaban. O kung may mga bagay na hindi pa kaya sa ngayon, wag mo ipagpilitan yon. Number 2, there's a yes. It's going simling of the hook, it's in the flow, so dadaloy na. No, sumabay ka sa agos, kumbaga, there's something tried, so kailangan mo talagang, kumbaga, makipagsabayan dito. Now, there's a yes. Number 3, there's a no. Tulad na sinasabi ko, crack in your facade, unsupported drying up. So, matutuyot ka kung may mga tao sa paligid mo hindi ka sinusuportahan. So, kailangan humanap ka ng isang lugar na kung saan ka lalago. Hindi sa toxic na mundo, hindi sa toxic na environment. Kailangan mo humanap ka sa mas malusog na sitwasyon, sa mga malusog na environment. No, alam mong walang toxic, walang negative, so ganon. So, guys, this is a weekly gabay for the month of October 18 hanggang October 35 for the sign of Aquarius. Aquarius, maraming salamat po for this wonderful reading. So once again, this reading is a general reading lamang, hindi lahat makaka-resonate, kunin lamang po makaka-relate sa inyo. And comment down below kung kaninong energy ang ating nasagap. Of course, don't forget to like and subscribe my channel and hit the notification bell for more videos update, guys. And of course, maraming salamat po sa mga walang sawang pag-support sa aking channel. Lalong-lalo na ang skip ng ads na way pagpalain po kayo ng Diyos at may kapal siksik-liglig na gumapo na biyayang manang balik sa inyo. At maraming salamat po. And see you in the next video. Bye-bye and babush.